Sa mga sumasamba, no, na tuwing linggo nagsasamba, makinig kayo sa akin. Ito, isi-share ko lang to sa inyo. Nasa inyo na yan kung maniwala kayo or sa hindi. Sa inyo na yan. Kayo pa rin ang masusunod. Pero ito, ito ganito guys. Meron kasi ako nakausap na may sumakay sa akin. Ang tanong ko sa kanya, hindi ko alam kung ano yung lugar na puntahan niya. Tapos ang nangyari, pagdating doon sa pupuntahan niya, nakita ko simbahan pala. Malayo pala, simbahan yung nakikita ko. At doon pala yung pupuntahan niya. Ayun, tinanong ko siya na magsisimba kayo, ma'am. Sabi niya, opo. Anong oras yung misa? Sabi niya, alas 6. Alas 6 ng hapon. Tininan ko yung oras, alas 6:18 na. So, dumating siya, nagsimula na yung misa. Kumbaga kung nag-aaral ka, late ka na. Kasi ang pasok mo, alas 6, dumating ka, alas 6:18. So, sabi ko sa kanya, late ka na, ma'am. Sabi, yun lang sabi ko. No. So, humiti lang siya, bumaba siya, dire-diretso sa simbahan. No. Ngayon, bakit ko isi-share sa inyo to? Lalo-lalo na yung mga sumasamba, yung nagsisimba. Guys, ang pagsisimba guys, no, kung ito madalas mong ginagawa to, ang pagsisimba, para ka rin lang sumakay ka sa barko. Bawa, pupunta ka sa, uwi kang probinsya, nagbabarko ka, o di kay pupunta ka sa abroad, magbabarko ka, no. Di ba ang isang barko, may oras yan. Pag sinabing alas 10 ng umaga, aalis yan. Di ba? So, ikaw naman, dahil yun nga, sasakay ka ng barko, dapat, bago pa mag alas 10, nandun ka na. Bakit? Para hindi ka maiwan. Kasi kung dumating ka ng alas 10:15, may iwan ka kasi yung barko alas 10 umalis pa lang. Umalis na. Tapos ikaw, alas 10:15 ka dumating. Pagdating mo sa pier o sa port, wala na yung barko na sasakyan mo. Kasi huli ka dumating eh. Ganon din sa pagsisimba guys. Sa pagsisimba, dapat, pag sinabi ng pag-schedule ng simba na pupuntahan mo kay alas 6, dapat alas 6 ka rin dumating. Bago mag alas 6, nandun ka na. Hindi po pwedeng dumating ka na alas 6:05, alas 6:10, alas 6:15. Hindi po pwede. Bakit? Kasi pag dumating ka sa mga ganyang oras, no, useless na. Wala nang kakwenta-kwenta or wala nang silbi ang pagsisimba mo. Ang ibig ko sabihin, pag sumimba ka, dapat dumating ka sa tamang oras. Mas maganda na bago mag alas 6, nandiyan ka para makapagsimula ka. Ganon yun guys. Ganyan ka sensitibo ang ating Panginoon. Hindi po pwedeng ang Panginoon hindi mo pwedeng ikumpara sa tao. No? Ang Panginoon, pag sinabi niyang ganyang oras, kailangan yun na talaga yun. No, hindi po pwede na ikaw yung hihintayin niya. Dapat siya ang ikaw yung maghintay sa kanya, hindi yung siya ang maghihintay sa iyo. Pag nagsisimba ka, na huli kang dumating, no? Sayang lang yung pagpupunta mo sa simbahan mo, no? Wala na siyang kwenta. Kumbaga, naiwanan ka na, no? Yung mga dumating ng wala pa nag-alas 6, sila yung mga nakasakay. Sila yung mga nakasakay sa barko. Pero yung mga dumating, na huli nang dumating, hindi yung nakasakay. Sayang lang yung pagpupunta-punta mo doon na sa simbahan, pero huli kang dumating,
Wala nang kwenta yun. Wala nang silbi yun. Ngayon, tanong ko sa inyo, kung ikaw isa ka sa mga nagsisimba, tuwing linggo nagsisimba, pero ang ginagawa mo ay huli kang dumating, late ka nang dumating, pues ngayon pa lang baguhin mo. Kung magsimba tayo, dapat simula sa simula hanggang sa dulo, nandun ka. Hindi yung nagsimula na yung misa, dumating ka sa kalagitnaan, no? Or dumating ka sa patapos na yung misa, saka ka pa dumating. Hindi ganun. Useless yun. Walang kwenta yun. Ibig sabihin guys, hindi ka nakasakay sa barko, uli kang dumating. Nandun ka nga, pero sa mata ng Panginoong Diyos or sa piling niya, hindi ka niya kasama kasi huli kang dumating. Ganon yun guys. Di ba? So, paano na lang? Kasi guys, ang yung pagsisimba, yung mga misa-misa na yan, ganun din yung nangyayari or ganun din ang gaganapan sa langit. No? Yung programa sa pagmisa dito sa simbahan, no? Ganun din yung programa na misa na nangyayari sa langit. Sino yung mga nagsisimba doon? Mga anghel at mga santos. Sila yung may pari din sila doon. No? Ganon yun guys. Kung isa ka sa mga ganyan ang ginagawa mo, ganyan ang style mo, ngayon pa lang, baguhin mo. Dapat, bago pa mag-alas 6, nandun ka na. So sa mga nagsisimba naman, na pag sinabi nilang magsisimba ako first mass, yung iba naman magsisimba ako second mass, yung iba naman magsisimba ako mamaya ng hapon. So pag ganun guys ang decision nyo, dapat ang gagawin nyo bago pa yung oras na itinakda ng misa, dapat nandun ka na guys, para pag nagsimula yung misa, no, sa simbahan, nakakasakay ka, nandun ka na, nagsisimula. Ganun yan guys, maniwala kayo, ganun yan. Hindi po pwede yung huli ka nang dumating, no, wala, useless, walang kwenta, walang silbi, or walang kabuluhan yung pagsisimba mo na late kang dumating. No, so baguhin nyo guys yung style nyo. Pag sinabi mo, sisimba ako bukas, first mass. Nung oras ng first mass, alas 6. So mas maganda, alas 5 pa lang, umalis ka na, para pagdating mo sa simbahan, quarter to 6, o di kaya 5:50 na. So, nandun ka, makakasakay ka sa barko. Kung sasakay ka ng eroplano, pag sinabi ng schedule ng flight mo, alauna ng tanghali, dapat alas 12, nandun ka. Hindi ka pwedeng dumating na alauna 20, alauna 10, alauna 5. Pagdating mo dun, wala na yung eroplanong sasakyan mo, nakalipad na. Ikaw naiwan ka. So, ganun din yun sa sa pagmisa, pag magsisimba ka. So, kawawa lang yung mga ibang simbahan. O nga, nagsisimba sila, pero iba yung programa, iba yung paraan ng kanilang pagsisimba. Sayang lang yun. Walang kwenta yun. Walang kabuluhan yung pagsisimba-simba nyo dyan. Kaya, baguhin nyo guys. Pag magsimba kayo, dapat dumating kayo sa simbahan na wala pa sa tinatakdang oras yung pagsisimula ng misa. No, dapat simula sa pagsimula hanggang matapos yung misa ay nandun ka. 'Di ba? Para makasakay ka sa barko. Yun ang ibig nating sabihin diyan. Kaya kung huli kang dumating, ugali mong late dumating, baguhin mo na 'yan. Dapat dumating ka sa tamang oras.